Noong nakaraang buhay, aping-api ako ng pamilyang Zhao. Wala akong wala, may utang na 3,000 at kukunin na ang lumang bahay. Pagmulat kong muli, bumalik pala ako sa taong 2,000. Hawak ko ang unang diskarte sa pangingisda sa dagat. Ang mga kayamanan sa dagat, mapupunta lahat sa akin. Sa buhay na ito, poprotektahan ko ang pamilya ko. Sasagwan ako sa alon para yumaman. Gigibain ko ang lahat ng pang-aapi. Ay naku, nasaan ba ako? Hindi ba katatapos ko lang uminom at kumain ng inihaw kasama sila Oli? Nanwan na mangingisdang baryo. Gaano ba karami ang ipinainom sa akin nila Oli? Paano ako napabalik sa taong 2,000? Kuya, gising ka na. Ang batang ito, noong nakaraang buhay ay wala pang 10 taon. Sa tabing dagat siya na aksidente. Kuya, ito ay bago umalis si nanay para magtrabaho sa pantalan. Itinabi niya talaga para sa iyo. Hindi pwede, kuya. Sabi ni nanay, pampalakas daw ito ng katawan mo. Maging masunurin ka, kuya, kung pinapakain ka, kainin mo. Ang inasnan na isda, itabi mo na lang at kainin itong kalahating tinapay. Hintayin mong bumalik si nanay bago kumain. Binigyan ako ng langit ng isa pang buhay. Hindi ko nahahayaang magutom ang pamilya ko. Sa pagkakataong ito, basta't lumusong sa dagat, hindi na ako mangangamba na walang pagkakakitaan. Sayang, ni isang sirang bangkang kahoy ay hindi namin mabili. Kaya sa pantalan na lang kami, magbubuhat ng huli ng dagat para sa iba. Tumakas ang tatay. Lolo na taon-taong umiinom ng gamot at itong bahay na singao sa 4 na sulok. Nabigatan ako buong maghapon. Hindi ko man lang naisip ang isang paraan para kumita. Napakawalang silbi ko. Mahigit 40 taon. Ang mukhang ito ang pinakamatinding nakatatak sa isip ko. Masakit pa ba ang mukha mo? Ayos na kanina pa. Hindi na masakit kahit kaunti. Noong nakaraang buhay, yung mga inupahan ng matandang amo ng bangka ng pamilyang Zhao. Pinadapa ako sa buhanginan at binugbog. Hindi pa roon natapos, ninakaw pa ang bangkang pampamilya namin. Halos mapatay pa kami. Ngayong nagsimula akong muli, hindi ko hahayaang kahit sino. Muli pang mang-api sa pamilya namin. Ang batang ito. Nanay, kainin mo ang isda. Hindi ako gutom, itabi mo na lang at ikaw na ang kumain. Bakit biglang nag-iba ang batang ito ngayon? Noong dati, dahil sa ginawa ng tatay niya. Hay! Ni ang tingin niya sa lolo niya ay ayaw niya. Isang paa na ako sa hukay. Kahit masarap na pagkain, sayang lang sa akin. Itabi mo. Kung para po sa inyo, kainin niyo na lang ng maayos. Saan pa ba nanggagaling ang dami mong sinasabi? Isang pirasong halo-halong isda, pinapasa-pasa pa. Sa totoo lang, dahil lang din ito sa kahirapan. Nanay, ngayon, dumating ang pamilyang Zhao para maningil. Ano ba talaga ang sinabi nila? Mahigit 3,000 kasama ang tubo at puhunan. Sinabi nila, kapag hindi pa tayo naglabas ng pera, kukumpiskahin nila ang bahay natin. Lagpas 3,000. Sa panahong ito, kayang itulak ng utang na ito ang isang pamilya sa bingit ng kapahamakan. Nakiusap na ako sa kanila. Balak kong pumalaot at mangalap ng ligaw na talaba. Sana mairaos muna natin ang lagay na ito. Talagang hindi pwede. Pumalaot at kaskasin ang mga talaba. Ang perang iyon, dugo at buhay ang kapalit. Ang malalakas na alon sa laot. Bawat taon, ilang tao ba ang nahihila nito? Pati mga kilay ko, nag-aalab na. Bakit ho hindi ninyo siya sabihan, nanay? Ang init ng ulo ng nanay mo, alam mo naman iyon. Maliban na lang sa kanya mismo, wala ring silbi kung sino man ang sasaway. Huwag po kayong mag-alala, natanong ko na po iyon. Malapit na ang taglamig, kulang ang tauhan ng malayong pangingisda. Mas malaki ang bayad sa ilalim ng dagat. Sa taglamig, lalabas ng dagat, hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Hindi naman talaga pumupunta sa pangunguha ng kuhol sa dalampasigan ang mga babae noon. Ang resulta, sumama pa si Lolo sa barkong pangisda. Naputol ng lambat ang katawan niya. Lolo, bukas po, pupunta ako sa pantalan para magtanong-tanong. Ngayong taglamig, sasama ako sa pangingisda. Ikaw ang sumama. Ang pagbaba mo sa dagat, hindi lang basta pangingisda. Pamimitas ng isda, panoorin ang agos ng dagat, maglatag ng mahabang lambat. Alam mo ba ang ginagawa mo? Kapag may alon, malamang tangayin kanyon sa ilalim ng dagat. Iyan ang tinatawag na tiklop na lambat. Maliit sa labas, malaki sa loob. Gamitin para manghuli ng alimango at isdang alimango. Hindi pwedeng basta-basta. Ang yabang mo. Sa 2 pirasong kalawangin na kable lang na iyan, makakahuli ka raw ng mga isda sa dagat. Bakit hindi? Ako mismo ang nakakita ng may nahuli na niyan. Bakit hindi pa ako nakakita ng gumamit niyan?
Hindi lang naman sa pagpapalutang iyan. Ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin bago kayo pumayag? Pagsapit ng tagsibol, 18 na ako. Ang mga kasing edad ko sa nayon. Matagal lang nagtatrabaho sa malaking barko para kumita. Kung hindi ako pupunta, babantayan ko lang ang nanay ko na pumapalaot para mangunguha ng kuhol sa dagat. Panoorin na lang kayong dalhin ng sakit na iyan. Pumasok ka sa alon at sumugal. Kung talagang hihilahin mo sa lambat na iyan ang huli sa dagat, palalayasin kita sa dagat na ito. Opo, hihintayin ko po kayong makabalik. Talaga bang naniniwala kang sa ilang pirasong kalawangin na kable, makakahuli ka ng huli sa dagat? Huli sa wala. Kung madaling hulihin ang laman ng dagat, matagal nang umasenso ang mga tao sa nayon. Kung ganoon, bahala ka na sa kanya. Mabilis maningil si Boss Zhao. Sabi niya, kung hindi pa rin mabayaran sa katapusan ng buwan ang mahigit 3,000, kukunin na niya ang bahay na ito. Tumakas ang ama niya. Iniwan niya itong basurang bahay. Ano ang ipambabayad natin? Hindi natin siya mapipigilan. Kapag naipit siya sa Blackstone Reef ng kalahating araw, kahit hipong maliliit hindi niya mahuhuli. Doon siya tuluyang mababasag ang loob. Pagdating ng oras, ibababa ko ang mukha ko at lalapit sa kapitan ng barko para makiusap. Ako ang pupunta at sasaluhin ang trabaho ng taglamig. Ang katawan mo, hindi na pwedeng lumusong sa dagat. Mas mabuti pang ako ang pumalaot at mangunguha ng kuhol sa dagat. Paano mo naman hahayaang isugal ng bata ang buhay niya sa dagat? Tama na. Magagamit ang paraan na ito sa malapit sa pampang. Kung makita ni Dachon ang mga kaibigang ito, siguradong mapapatalon siya sa gulat. Nakatago lang sa siwang na ito. Akala mo hindi ko ito mahahanap. Tingnan natin ngayon kung saan ka patatakbo. Tingnan ninyo, nakuha na. Walang bangka, walang malaking lambat, kaya sa bakal na kulob na ito lang, makakahuli tayo ng ganito. Pinipigilan mo pa ba akong pumalaot ngayon? Sige na, sige na. Kailangan mong sumakay sa bangka. Hindi pwede. Hindi ito mababaw na dalampasigan. Baka malunod ka sa dagat. Sino ang mananagot? Kapag sumakay ka sa bangka, kailangan may magbantay sa iyo. Hindi ka kayang buhayin ng lolo mo. Gusto ka nilang ipakain sa isda. Ang bata ng pamilyang Zhu, sasama sa bangka. Sige na, dagdag na kamay pa. Boss, hindi ito si Matandang Zhu. Tanungin mo si Matandang Zhu kung ano talaga ang nangyari. Talagang pumayag si Matandang Zhu. Sa sarili niyang bibig ng galing. Kalokohan. Sumabay ka sa mga bangkang pangtaglamig. Kahit mga batikan, alanganin din. Dalhin mo siya para pakainin sa isda. Hi Z. Sabihin mo ng malinaw, hanggang sa malayong dagat at liblib na isla lang ang sagot ng bangka. Pagdating mo roon, humanap ka na ng sariling kasama. Sasama ako kay Kuya Haizi. Anak iyon ni Zhao Laoliu. Laoliu. Ang batang ito sa inyo, gusto pang pumalaot. Hindi mo papansinin. Kung gusto niyang pumunta, edi punta siya. Magpalibot-libot lang sa gilid ng isla. Paghasian na ang huli. Sa amin, isang tao ang bilang niya. CJ. Kuya Haizi, ako na ang magdadala niyan para sa iyo. Malakas ako. Sayang lang ang pagpapalaki sa anak mo. Nagtatrabaho pa para sa iba. Hindi man lang tinutulungan ang sariling ama. Hindi naman marami ang dala. Kaya ko itong buhatin. Sa bahay lang namin, hindi siya tinawag na tanga. Andito na tayo. Papalaot tayo sa malalim na bahagi. Kayo naman ang pumili ng pwesto sa isla. Huwag kayong sumama sa amin. Dachon. Naghahanap ng gulo. Kapag itinaas ko ang kamay ko, ihagis mo ang lambat. 3, 2, 1. Nakakuha si Kuya Haizi ng 2. Kuya Haizi, mayroon sa lubak ng tubig. May sea urchin ba dyan? Moray eel na nagtatago sa butas. Bukod sa patay na isda at hipon, wala na tayong nakuha. Iba na talaga ngayon. Bato ang ipangsara sa mga siwang sa gilid.
Isara mo ng husto. Mag-isang nabubuhay ang moray eel. Dalawa lang ang bukasan ng batuhan nito na pinagtataguan. Papasok ang amoy ng isda kasabay ng agos. Nasa loob lang ito. Siguradong lalabas iyan. Dachon, malabo na ang tubig. Lumalabo na. Nagbubula na. Kuya Haizi, hindi ko na ito mapigilan. Kumagat na sa kawit. Hila! Isang lumang igat. Mahigit 20 gin siguro. Parang ahas ang itsura. Ang tapang ng amoy. Ito ang tinatawag na pandikit ng igat. Dalhin mo sa palitan ng isda sa bayan para gawing pera. Ilang leang ba ang bigat nito? Kumita tayo. Ayusin ang lambat at umuwi na. Kuya, may isda sa kabila. Kung hindi, ang panghuhuli sa dagat ay parang nakikipag-agawa ng pagkain sa hari ng dagat. Hindi dapat madumi ang puso. Madilim na. Mas mabagsik ang mga laman dagat kaysa sa atin. Susundin kita. Ang mga lamang dagat, ang tindi ng bagsak. Namamanhid na ang mga kamay ko. Isdang lobo. Inaagaw ang huli natin. Sakim ang isdang lobo. Kapag natikman ang pakinabang, babalik yan. Dachon, magdala ka ng patay na isda. Tara na, bukas natin hanapin yan. Kuya Haizi, babalik yan. Maliban na lang kung hindi gutom. Sa taglamig, ang isda sa dagat, walang hindi nagugutom. Nagdasal na ba kay hari ng dagat kayong dalawa? Nasamsam ninyo ang pugad ng lamang dagat. Alam ninyo ang mga patakaran. Kayong mga naglalayag ng malaking bangka at naghahagis ng malaking lambat. Isang pagod na biyahe, hindi mas maganda ang huli ninyo kaysa sa dalawang baguhan. Kuya Long, bukas tayo. Bakit ako tinitingnan ninyo? Parang lugi kayo. Bukas sumama kayo sa kanila. Bilisan mo. May lakad tayo ngayon. Hindi ito yung dating ruta kahapon. Nag-iisang isdang lobo, nakikipag-agawa ng huli sa dagat. Nariyan pa ang patay na isda. Takbo. Siyam. Layas. Napunit ng kagat ng isda ang kaliskis. Nabuhay pa hanggang ngayon. Pero ginalaw mo ang lambat ko. Ano ang nangyari? Makati ang pisngi ko. Kuya, inatake ako ng halimaw sa tubig. Napatihaya ang isda. Tumulong ka naman. May sea wolf fish at eel glue pa tayo. Maibabayad na ang utang ng pamilya. Babalik ako sa nayon ngayon. Hindi ako sasabay sa barko. Hindi na tayo maghihintay. Sapat na ang huli. Umuwi na tayo agad para makampante ang pamilya. Sundin si Kuya Haizi. Kahit nasa kalayuan sa gitna ng dagat, ngayong araw na ito, naamoy ko ang malansang tamis. Pagkain na bigay ng hari ng dagat. Ihila pa ng ilang metro, 5 metro lang ang pinakamarami, kaya natin. Pumasok. Sumulpot ng ilang metro. O ano na kuya, nakahuli ba ang lambat? Nabuhol na ang bonito. Hindi makakatakas. Habulin mo kasabay ng lubid ng lambat. Parang sinusunog ang baga ko. Ngayon malinaw na sa akin. Sa dati kong buhay mahigit 10 taon ko itong ginawa. Alam ko na kung saang bahagi ng dagat may anong isda. Kailan darating ang huli, magkaiba ang init ng tubig at ang agos sa ibang lugar. Kahit pumikit ako, alam ko.
At matapos akong muling isilang, mas mabilis gumaling ang katawan ko at mas matibay pa. Pati ang pangamoy ko ay mas mahusay kaysa sa karaniwan. Hindi ko inakala na pagkatapos kong muling isilang ay lalo pa akong lumakas. Ano bang nangyari sa iyo? Ihatid ang isda pabalik sa pampang. Diyos ko! Kayong dalawa ba ang humuli nito? Kami ang naghatak nito pabalik. Siyempre, kami ang humuli niyan. Impossible. Wala man lang matinong bangkang pangisda. Ang laki ng halimaw na isdang ito. Kahit ang panghuli ng balyena sa laot, mapapaatras ka rin. Ang fish maw ng seawolf na ito para kay Tio. Ano ang ipapalit mo? 300 salapi, hindi ka basta pababayaan ni Tio na malugi. Sige, palit na. Yung matitira, idiretso na lang sa istasyon ng tubig tabang sa bayan. Bumalik na ang mga bangka. Sinabi ko kay Laoliu, nakabalik na kayo sa Pampang. Maraming salamat. Dachon, nabalitaan kong sumakay ka na sa bangka. May huli ka raw. Ang laki nitong seawolf. Anong isda ang nasa kahon na ito? Saan mo nahuli? Anong isda ba ito? Matingkad na dilaw ang bibig at makapal ang labi. Tulad ng sabi ng tatay ko noon, sa tubig ng Nanwan ilang dekada na, wala nang nakikitang tunay na large yellow croaker. Biyaya ng hari ng dagat. Noon, isang isda lang, pwede nang magpatayo ng malaking bahay. May ganitong kayamanan pa pala. Nakakatakot din ang malaking seawolf. Aling na yon ba galing ang dalawang batang ito at ang lakas ng swerte? Itaas ninyo. Kung gayon, apo ni Old Ziu. Ilang dekada na akong hindi nakakita ng ganito kapinong huli. Large yellow croaker. Bihira ang ganitong kalidad. Anong pambihirang bagay ito? Sa tingin ko, isda itong isinilang na may sakit. Sobrang sigla ng isdang ito sa tubig. Pinipilit pa nitong manguna rito. Ganito ngang isdang may sakit. Kapag kinain iyan, sasakit ang tiyan. Sino ba sa inyo ang mga ngahas bumili? Nagsalita na si Boss Zhao. Huwag na tayong makialam dito. Hindi ka dapat nagsasalita ng kalokohan. Kitang-kita namang nagwawala lang ito sa tubig. Ngayon malinaw na, utang ito ng tatay mo sa akin. Mahigit 3,000 yuan na utang na papel. Bayaran mo ang utang. Pero hindi ko ibebenta sa iyo ang isdang ito. Ano man ang mangyari. Ngayong araw na ito, ang isdang ito, 200 yuan lang ang nasingil ko. Bilang kapalit, ibinibigay ko sa iyo ang bahagi mo sa kita. 200 lang ang ginamit mo para piliting bilhin ang panindang nagkakahalaga ng 10,000. Hindi masama ang kalkulasyon niya. Sa bayan ng Nanwan, hindi ako papayag. Walang mangangahas bumili ng isda mo. Ngayon, kung hindi mo ibibigay sa akin ang isda, agad akong magpapakuha ng bahay ninyo. Tingnan natin kung may ganyan kang ang kakayahan. Kunin ninyo ang bahay. Tunay na large yellow croaker pala ito. May sakit na ang isdang ito. Naghahanda akong hilahin ito palayo at asikasuhin. Kalokohan. Kumikislap ang kaliskis ng isdang ito. Pula ang hasang at malinaw ang mga mata. Napakahusay ng kalidad. Kuya, sa iyo ba ang isdang ito? Ang amo ay mula sa restoran sa syudad, na parito para bumili ng mga huli mula sa dagat. Ako si Manager Lee mula sa seafood market ng syudad. Ang isdang ito, bibiliin ko iyan sa halagang 10,000. 10,000, sa perang ito sa bayan natin. Makakabili na ng kalahating bahay. Ikaw na si Lee. Ang Nanwan ay teritoryo ko. Naglalakas loob kang agawin ang mga huli na gusto ko. Akala niya kontrolado na niya ang bentahan sa bayan. Kaya na niyang maghari-harian at takpan ang lahat. Kanino ko ibebenta ang isda ko? Aking kalayaan iyan. Boss Zhao. Dalhin mo na pabalik ang 200 mong pera. Kuya, bilangin mo ng maayos ang salaping banyaga dito mismo. Kapag may ganito kang dekalidad na huli, tawagan mo agad ako. Zuhai. Sino ang niloloko mo sa dayuhang pera mo? Ang utang ko ay cash ang kailangan. Pumunta ka sa palitan sa bayan, at ipabilang ayon sa palitan. Ang sobrang parte, huwag mo nang suklihan. Kuya Zuhai,
Sa wakas may sarili na tayong bangkang dimotor. Kumapit ka ng maayos. Ngayon dadalhin kita sa malayong dagat para manghuli ng malalaking huli. Ang pagbili ng bangkang ito, kalahati ng pera ang ginastos. Ang natira ay sapat para ayusin ang bahay at iparenovate ang lumang bahay. Kuya, anong isda ang huhulihin natin ngayon? Mabilis ang bangkang dimotor na ito. Punta tayo sa malalim na tubig sa labas ng Blackstone Reef. Subukan natin ang swerte. Maraming bahura sa bahaging dagat na iyon. Pero sa ilalim, ang mga tiger grouper ay isa sa pinakamahal na huli sa merkado ngayon. Sundan natin ang agos ng tubig dagat. Ikalat mo lahat ng laman ng latang ito. Kuya, ang weird ng amoy ng latang ito. Espesyal kong timpla ito para sa pain. Pang-akit sa mga tiger grouper. May dati ng bakas ng amoy dito. Sa ilalim ng bahaging ito ng dagat, kung may kumpol ba ng isda talaga, alam na alam ko. May isda nang kumagat sa pain sa ilalim. Dachon, ihanda ang saloknet. Kuya, yung malaking barko papunta sa atin. Hawakan mong mabuti ang saloknet. Nakapagpalit na tayo ng bagong bangka at nakarating na sa malalim na dagat. Napakalaking tiger grouper. Ang bahaging dagat na ito ay inangkin na ng Zhao family. Ang huli mo dito, sa amin lahat mapupunta. Ang dagat ay para sa lahat. Talagang inangkin niya ang bahaging dagat na ito, parang sarili niyang pribadong palaisdaan. Ang nasa dagat. Kung sino ang unang makahuli, sa kanya na. Sa dagat na ito, ang bangka ko ang batas. Ihulog ang lambat. Gusto nilang agawin ang lugar na pinainan na natin. Sa lugar na puro bahura, delikado ang paghila ng lambat. Sadyang naghahanap lang tayo ng gulo. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang manghuli. Ay full power mo at hilahin mo paakyat. Siguradong puro isda ang nasa ilalim. Puro matatalim na batong bulkan ang nasa ilalim. Kapag inihila natin ang lambat na ito, hindi talaga ito maaangat. Kuya, mukhang naipit sa ilalim ang lambat nila. Kunin mo ang natitirang pain sa lalagyan. Ihagis mo lahat doon. Zuhay, ano nang ibinubuhos mo sa dagat? Ang lambat ko. Dapat may isda sa ilalim nito. Kawan ng isda, matagal na silang lumipat ng ibang lugar. Ang hatak ng espesyal na pain sa ilalim ng tubig. Hindi niya talaga maintindihan. Dachon, saluhin mo ang isda gamit ang salok-lambat. Huwag ninyong isipin na palalampasin ko kayo. 116. Ano nang nangyari? Bakit hindi gumagalaw ang bangka? Bilisan mo, paandarin mo ulit. Ang punit na lambat sa ilalim, Kuya Erlong, ay nasama ng agos papasok sa propeller. Namatay agad ang makina. Mabilis, magpadala ng sasisisid at hiwain ang lambat. Ang mga isdang may batik sa bahaging ito ng dagat. Hindi pwedeng siya lang ang makakuha ng lahat. Napakalakas ng agos sa ilalim ng dagat dito. Sino nang bababa sa tubig? Siya ang susuong sa kamatayan. Kuya, halos mapuno na ang tangke ng buhay na huli. Ngayong araw natin, naka-jackpot tayo. Kuya Erlong, masyadong malakas ang agos sa ilalim ng dagat. Kapag bumaba ka, siguradong dadalhin ka ng agos. Wala tayong magagawa kundi magbigay ng senyas. Maghintay tayo ng rescue boat. Zuhay, huwag kang tumunga nga rito at manood ng palabas. Itong mga huli mong ito ngayon. Pagbalik sa pantalan, ang sabi ng tatay ko pa rin ang masusunod. Walang mangangahas tumanggap ng isda mo. Parang nabubuhay pa sa nakaraan ang mag-amang ito. Akala nila kaya nilang sakupin ang lahat sa pananakot lang. Uuwi tayong punong-puno ang bangka.
Kuya, bakit napakaraming tao sa pantalan? Lahat sila nandito para hintayin ang ibababa nating huli. Huwag mo na silang pansinin. Narinig ko na marami kang nahuling teacher grouper sa malalim na dagat. Swerte mo nga. Diyos ko, napakaraming dekalidad na batikang isda. Magkano kaya ang halaga nito? Itong mga isdang ito ngayon. Ako na ang kukuha ng lahat sa halagang 50. Kung may magtangkang magtaas ng presyo, huwag na kayong magpakita pa rito. Nagsalita na ang boss, hindi kami mangangahas tumanggap. Zuhai, ibenta mo na lang sa kanya. Sa palengke, ilang daang yuan ang isang batikang isda. 50 lang ang ibinibigay niya, lantaran ng pang-aagaw. Boss Zhao, sabi ko na, hindi ko ibebenta sa iyo ang mga isda ko. Sa pantalan na ito, bukod sa akin. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas maghakot ng isda. Ngayon, sila. Mabubulok lang sa bangka mo. Sinong nagsabing hindi maihatid ang huli niya? Ang may apelyidong Li, hindi ka ba dapat nasa syudad at naghihintay? Bakit ka na naman tumatakbo rito sa Nanwan para makialam sa kung ano-ano? Kuya Zuhai, nakuha ko ang tawag mo, kaya agad akong pumunta rito. Napakaganda ng kargang isdang ito. Ayon sa presyong napagkasunduan natin sa telepono, lahat iyan ay kukunin mo. Tingnan ko lang kung sino ang mga has gumalaw. Iyan ang patakaran dito sa Nanwan. Hindi pwedeng basta na lang magkarga ang mga sasakyang galing sa labas. Ito ang aprobadong dokumento mula sa kaugnay na ahensya ng lungsod para sa direktang pagbili. Gusto mo bang hadlangan ang normal na daloy ng negosyo? Akala mo ba matatakot mo sila sa ilang punit-punit na papel? Ang pantalan na ito ay pinaayos ko gamit ang sarili kong pera. Ang matandang ito, puro yabang lang ang alam. Kapag may legal na dokumento ng pamamahala, hindi sila mangangahas gumalaw ng totoo. Ang pantalan ay pampublikong pasilidad na sama-samang pinunduhan ng bayan. Tulungan mo sa pagkakarga. Kuya Zuhai, ito ang bayad para sa batch na ito. 28. Bilangin mo ng mabuti. 28. Isang sakay lang sa dagat, 28 agad ang kita. Sa 10 taon kong trabaho, hindi ko pa rin naipon ang ganyang kalaking pera. Kayong mga dukhang ito, huwag kayong mainggit. Sinumang mga has sumama kay Zuhai. Bukas, huwag kayong sasakay sa bangka ko. Naghahanda akong kunin ang lumang palaisdaan sa may bandang abandonadong isla. Sino ang gustong sumama sa akin? Sahod, ayon sa dobleng sahod na usapan ng pamilya Zhao. Dobleng bayad. Kaya mong kitain sa isang araw, katumbas na ng kita sa 2 araw. Huwag kayong makinig sa yabang niya. Isa lang siyang bata. Saan siya kukuha ng ipambabayad sa inyo? Cash agad ang bayad, walang utang. Gusto kong sumama. Ngayon pwede nang magpalista kay Dachon. Kuya Haizi, sasama ako sa inyo. Magtratrabaho ako sa bangka ng pamilya Zhao. Halos bawat ilang araw, may dahilan silang kaltasan ang pera namin. CJ, isama mo na ako. Sino pa ang gusto pang sumama? Kayong mga walang utang na loob. Kahit magutom kayo balang araw, huwag na ninyong pangarapin pang sumakay ulit sa bangka ko. Ang mangingisda, pumapalaot para lang maipakain ang pamilya. Kung sino ang mas maayos ang alok, sa kanya ka sumama. Iyan ang matigas na katotohanan. Tandaan mo ang pangalan. Bukas, magdala ka ng ilang tao. Pumunta tayo sa abandonadong isla para linisin ang lumang palaisdaan. Matagal nang walang pumupunta roon. Ano ang gagawin natin doon? Sa ilalim ng bangin sa likod ng abandonadong isla, may napakamahal na wild na abalon doon. Bukas, puntahan natin at silipin ang ilalim. Kuya Haizi, napakalakas ng hampas ng alon dito. Madaling bumangga ang bangka sa batuhan. Huwag kang mag-alala. Malalim ang babaan ng angkla. Dachon, kunin mo ang diving goggles at ang net bag. Kuya, ang ilalim dito ay sobrang dilim. Sobrang delikado kung ikaw lang ang bababa. May mga agos sa ilalim ng tubig. Kung wala kayong karanasan, hindi kayo pwedeng bumaba. Maghintay ka na lang ng senyas ko sa bangka. Sa karanasan ko sa dating buhay, at pati ang pisikal na lakas, ang ganitong lalim ng presyon ng tubig ay wala lang. Talaga, dito nga. Sa nakaraan, narinig ko na iyan sa isang matandang mangingisda. Sa nakatagong kuweba rito, punong-puno ng premium na dobleng abalon.
Kuya Haizi, halos 5 minuto ka na sa ilalim. Bakit wala pa ring kilos? Mabilis ang hampas ng alon sa malalim na dagat na ito. Wala na ang angkla. Tingnan ko nga kung paano nyo maibabalik ang bangka. Kuya, delikado ito. Gumagalaw ang bangka. Naputol ang tali natin. Ano ang kinakataranta mo? Paandarin agad ang makina. Naku, napakabilis ng agos ng tubig na ito. Bakit ang tagal niyang sumisid? Kaya pa ba niyang umahon ng ligtas? Ang mga zhaw na iyan, mahilig lang manira sa likod. Mga papansin na kaawa-awa. Kanina halos mapatay mo ako sa takot. Ano ba itong bagay na ito? Bakit parang malaking bato? Ay naku po. Napakalaking ligaw na abalon. Tunay na ginto ito kung ibebenta. Itong isang supot, hindi bababa sa 10 kilo. Ikot ang pro. Diretso tayong balik sa pantalan. Kung gusto ninyong manatiling presko sa yelo, ngayon, lahat ng imbaka ng yelo sa Nanwan. Kahit isang pirasong yelo, hindi magbebenta sa inyo. Kuya Erlong, bakit kayo nakatambay kasama ang mga tao sa harap ng pabrika ng yelo? Lahat ng cold storage sa bayan ay kinuha na ng pamilya Zhao namin. Kung hindi malamigan ang huli nyo, sa loob lang ng 2 oras, mabaho na lahat. Madaling mamatay ang abalon kapag naiahon sa tubig. Alam pala niya kung paano buhayin ang sariwang huli. Kuya Haizi, sobrang init ng panahon ngayon. Kung mamatay lahat ng mga huli na ito, wala na itong halaga. Zuhai. Ituturo ko sa iyo ang malinaw na daan. Ang laman ng timbang ito, bibilhin ko lahat sa 10 piso kada kilo. Ituring mo ng bawas sa lugi. Zhao Erlong. Iminumungkahi kong magbasa ka pa ng kaunti. Ilatag mo muna ang damong dagat mula sa malamig na tubig sa ilalim ng timba, tapos buhusan mo ng kaunting tubig dagat. Nagdala ka pa ng mataas na uri ng mga truck na pinalamig mula sa kabisera papuntang Nanwan. May isang malaking kargamento na ipapasilip ko mismo sa iyo. Naku po, napakalaki ng truck na ito. May puting singaw pa na lumalabas mula sa loob ng kargamento. Saan ba inilalagay ang mga magandang paninda? Purong ligaw na dobleng abalon, lahat sariwa at buhay. Diretsyong timbangin ng may kabibi. Napakahusay na kalidad, kapatid na Zuhai. Bibilhin ko lahat sa presyong 2,000 kada kilo. 2,000 kada kilo. Kung ganoon, ang isang timba ay pwedeng umabot ng ilang 10,000 piso. Ikaw na Li. Huwag kang magpaloko sa kanya. Sa basurang baryong ito, wala namang bagay na ganyan kamahal. Cash ang bayad, kapatid. Kapag marami ka pang huli sa susunod, bibilhin lahat iyan ng mga pamilihan ng sariwang produkto sa kabisera. Mula ngayon, ako, Zuhai, ay magtatayo ng seafood buying station sa Nanwan. Basta dekalidad na paninda, bibilhin ko lahat ng cash at mataas ang presyo. Kuya Haizi, meron akong bagong huling alimango dito. Tingnan mo kung magkano pwede itong ipalit. Kuya, tingnan mo yung dako ng abot tanaw sa dagat. Bakit biglang dumilim ng todo ang langit? Bagyong taglagas ito. Malapit na itong pumasok sa lugar natin. Zuhai. Kahit ang langit, hindi ka tutulungan. Pag tumigil ang bagyo, ang mga isdang malapit sa pampang ay tatakbo ng lahat palayo. Totoong itataboy ng bagyo ang mga karaniwang isda sa malapit sa pampang. Pero iaahon din ito ang lahat ng di kalidad na huli mula sa kailaliman. Lahat aahon sa ibabaw. Dachon, pumunta ka sa bodega at kunin ang bagong bili natin. Ilipat mo lahat ng mabibigat na metal na kulungan ng alimango sa bangka. Malapit nang humagupit ang bagyo, kaya nitong tangayin ang tao, hinding-hindi pwedeng pumalaot. Hayaan mo siya. Para sa pera, pati buhay isusugal na. Sakto, siya na ang ialay sa hari ng dagat. Sa panganib nahahanap ang yaman. Sa gilid ng bagyo, doon nagtatagpo ang mga agos dagat. Puro king crab sa malalim na dagat na hindi natin mahuhuli kung karaniwan lang. Magmadaling tumawag ng mga tao. Ipalabas natin ang malaking barkong bakal na panglaban sa bagyo. Sumunod kayo sa likuran niya.
Sobrang taas na ng alon, malapit nang tumagilid ang bangka natin. Hawakan ninyong mahigpit ang rehas. Itong bahaging ito ng umaakyat na agos ay pasukan ng kaba ng yaman sa kailaliman ng dagat. Karanasan ko noong nakaraang buhay, dagdag pa ang gabay ko ngayon sa pagdamang agos dagat. Hindi magkakamali ang pwesto na ito. Diyan mismo sa ibaba ng kulungan niya, ihagis mo ang lambat para sa akin. Gusto niyang magkamkam ng mag-isa, walang pag-asa. Papalakas ng papalak sa bagyo. Kung hindi tayo babalik, lahat tayo ang mananagot dito. Ang paghila ng lambat sa ilalim ng rumaragasang agos. Talagang naghahanap ng kamatayan. Dachon, paandarin mo na ang makinang panghila. Aba, Diyos ko. Puro malalaking alimango. Isa lang nito, mga 7 o 8 gin ang bigat. Balik tayo ng puno ang kargamento. Umatras na tayo. Nakahuli sila ng napakalaking tipak na bakal. Hindi pa rin makontento sa kasakiman. Sa pagkakataong ito, lubos na nawasak ang malaking lambat nila. Bilisan, putulin ang bakal na kable. Ang likuran ng bangka ay malapit ng hilahin pababa. Ang lambat ko. Sa biyahe naming ito, ni isang isda wala kaming nahuli, pati lahat ng gamit ng mga kasama, napasama pa. Takpan ang mga kulungan ng alimango gamit ang panangga sa tubig. Bumalik na tayo sa pantalan. Basta lumayo tayo sa delikadong bahagi ng umaakyat na agos. Kayang-kaya ng bangkang ito ang natitirang alon. Kuya Haizi, napakalakas na bagyo nito. Nakauli na kayo. Anong kayamanan ang nahuli ninyo? Aba, Diyos ko. Napakalaking gintong alimango sa dagat. Ito ang klaseng huli na pwedeng ipambili ng malaking bahay. Bantayan ninyong mabuti ang gintong alimango na ito. Ito ang lakas ng loob ng fishery natin sa inupahang disyertong isla. Kuya, huwag kang mag-alala. Sino ang mga ngahas gumalaw sa kahong ito? Ako ang babangga sa kanya. Ano ang tinitingnan ninyo? Ngayong araw, may maliit lang na sira ang makina. Kuya Erlong, palabasin ninyo ang malaking bangka at mag-ikot kayo. Wala man lang kahit isang isdang naiuwing galing dagat. Huwag kang masyadong matuwa ng maaga. Kahit magdagdag ka pa ng marami, wala rin yang silbi. Mga pakulo ng payaso na ito. Iisa lang ang mga galawang ganyan. Mga palihim at maruming paraan. Ang convoy ng tiyuhin ko, sakto pang mag-aayos ng kalsada ngayon. Yellow na truck para sa paghatid ng seafood. Kahit isang truck, wag na huwag ninyong isiping makakapasok sa Nanwan. Anong masasabi mo? Ha, ang mga king crab mo kapag hindi na ilabas. Sa huli, tambak-tambak lang na mabahong basura ang kalalabasan. Sinadya ninyong harangan ang daan, wala man lang kayong iniwang siwang. Paano namin mailalabas ang mga paninda? May road construction. Siyempre lang. Kung magaling kayo, paliparin nyo ang mga sasakyan. Gusto lang ng Zhao family na kalabanin ako. Ginagamit pa nila ang bulok na palusot na road repair. Manager Lee, nabarahan ang mga daan sa Nanwan. May ruta ka ba riyan para sa transportasyong dagat? Buti na lang, pare. Kakakuha lang ng aming grupo sa kabisera ng lalawigan ng isang malaking barkong panghatid ng buhay na huli. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating na sa Nanwan ninyo. Sa harap ng napakalaking kapital at lakas, ang mga pakulo niya sa pagharang ng kalsada, hindi na nga kailangang banggitin pa. Zhao Erlong. Dahil inayos mo na ang kalsada, doon na lang tayo dadaan sa dagat. Nababaliw ka na ba? Bukod sa amin sa Zhao family, sino ang may ganoon kalaking barkong panghatid para sunduin ang kargamento mo? Naku, Diyos ko, para na siyang gusali sa dagat ang barkong ito. Ang laki rin nito, ha? Kuya Zuhai,
Ang mga tangke para sa buhay na huli sa barkong ito, sapat para sa lahat ng king crab mo. Hindi pwede yan. Ang malalaking supermarket sa kabisera ng lalawigan, paano sila magpapadala ng napakalaking barko para lang sa iyo? Ang gintong mutante na ito, at itong dagdag na 2,000 kilo, pinakamataas na uri ng king crab mula sa malalim na dagat, lahat ilulan mo sa barko. Ganito kagandang klase. Sa punong tanggapan lang ako, nakakita nito sa brochure. Kuya Zuhai, sa batch na ito, bibigyan kita ng 100,000 cash. 100,000 yuan. Sa Nanwan noong bagong milenyo, sapat para bilhin ang lahat ng mga abandonadong isla at pinabayaang palaisdaan. Pupunta ako ngayon sa opisina sa bayan para makuha ang karapatan sa pag-upa ng palaisdaan sa abandonadong isla. Kahit may pera ka, ano ngayon? Matagal na naming pinupusuan ng Zhao family ang islang iyon. Ang karapatan sa kontrata ng palaisdaan sa abandonadong isla. Naglabas ako ng 20,000 at nakuha ko na. Diretsong ayusin na natin ang proseso. Hindi pa tapos ang proseso. Ang pinakamataas na alok ang panalo. Mag-aalok ako ng 50,000. Zuhai, ikaw na mahirap na mangingisda, saan mo nakuha ang 50,000 yuan? Malinis ang pera ko. Lahat yan kinita ko sa pagbenta ng seafood. Alok ni Zuhai, 50,000. Tama ang beripikasyon ng pondo. Pasok sa mga kondisyon ng kontrata. Nakikipagpalakihan ka ng pera sa akin, ha? 60,000 ang alok ko. Gusto ko ngang makita ngayon. Kung makakalabas ka ba sa pintong ito? Ang kaunting yaman niya, iniisip pa niyang kaya niya akong apakan gamit ang pera. Nakakatawa talaga. 100,000. Akin na ang liblib na pangingisdang lugar na ito. Kung may pera ka, ituloy mo lang ang habol. 0. Siguradong nakakita ka ng iligal na bentahan. Iulat ko kayo sa mas mataas na otoridad. Dakpin ninyo siya agad. Sinadya niyang hindi sabihin sa amin. Panganib sa sunog ang mga palutang. Mamamatay tao siya. Nabasa na namin ang record ng pinangyarihan. Kayo ang lumabag sa paggamit ng lambat na pansagap. Nauna kayong mangagaw ng mga research buoy sa gitna ng bagyo. Ito ang aming standard na proseso ayon sa pamantayan ng Rescue Agency. Na ibalik na kagamitang pananaliksik. Pakirehistro muna. Salamat sa pakikipagtulungan ninyo. Ang mga palutang na ito ay napakahalaga. Ito ang gantimpalang sertipiko para sa inyo. Bakit ang pamilya Zhao namin, na nagnenegosyo sa lugar na ito sa loob ng ilang dekada, ay sa huli natalo ng lubusan? Pangingisda. Ang susi ay ang pagsunod sa likas na daloy, at ang inobasyon sa teknolohiya, hindi sa monopolyo at sa palarang pakinabang. Kuya Haizi, natapos na ang mga ladrilyo sa mga alagang bakahan. Anong binhi ang ilalagay natin sa susunod? Maglagay tayo ng ligaw na blackhead fish at abalon na maliliit pa. Tamang-tama ang temperatura ng tubig sa mababaw na bahaging ito. Pinakamataas ang kalidad ng lalabas na lamang dagat. Kapag talagang napalago natin ito na ang pinakamalaking likas na palaisdaan sa Nanwan. Hindi lang basta mag-aalaga. Kailangan din nating itayo ang buong malamig na supply chain para ang seafood ng Nanwan ay makarating sa buong bansa. Sumunod kayo kay Kuya Haizi at kumilos. Mapupuno ang aming bulsa at magiging panatag din ang loob namin. Basta handang magpursige ang lahat. Pwede rin itong maging bundok ng ginto. Kasamang Zuhai, ito ang huling kumpirmadong dokumento. Ang liblib na islang ito ay magiging eco-base mo na. Kapatid na Zuhai, ang modelo mo ng likas na pag-aalaga ay kinilala ng nakatataas bilang huwaran. Ito ang kontrata ng presyong garantisadong pagbili ngayong taon.
Kapag mayroon na tayong kasunduang ito sa presyo, ang mga susunod na araw ng mga taga-baryo ay magkakaroon na ng pinakatiyak na proteksyon. Tama ang tinahak mong landas, ang ganitong likas na panghuli at pag-aalaga. Ang tunay na pangmatagalan. Maganda ang pundasyon ng Nanwan, basta magkakaisa ang lahat. Mas giginhawa pa ang mga darating na araw. Pati mga bangka ng mga taga-baryo ay naayos na rin. Lahat kayo, ngayon ay susubok tayo sa malayong dagat. Ngayon ang araw ng soft opening ng ating Eco Palaisdaan sa Nanwan. Na pagsisimula ng operasyon, lahat mag-ingat. Kuya Haizi, ito ang Nanwan Fisherfolk ng bagong panahon. Muling isinilang sa panibagong buhay, hindi lang naisalba ang pamilya ko, nayahon ko rin ang buong baryo sa kasaganaan. Haizi, maaga kang magpahinga ngayon. Bukas marami ka pang aasikasuhin sa palaisdaan. Sobrang dami na naman ng ani natin ngayon. Nasa daan na ang konvoy mula sa kabisera ng lalawigan. Basta masipag at tapat sa gawa. Ang magagandang araw ng Nanwan ay ngayon palang nagsisimula, baryo ng mga mangingisda.